Dapat na raw ideklara ang tinatawag na danger zone at hindi lang no-build zone ang mga lugar malapit sa karagatan na sinalanta ng superbagyong Yolanda. Yan ay para matakot daw ang mga residente na muli magtayo ng mga bahay doon. Nakatutok si Victoria Tulad. Nagtatayo na ng bagong bahay si Arnold Reposo, isa sa libu-libong residente ng Barangay San Jose sa Tacloban City, Leyte, na tinangay ang bahay dahil sa bagyong Yolanda. Katabi ng dagat ang bahay ni Arnold. Kwento ni Arnold, tandang-tanda pa raw niya kung gaano kataas ang storm surge na sumira sa kanilang mga bahay. Sa kabila nito, wala raw silang balak umalis. Lampas pa yan siguro sa Nyug Kasi mahal namin dito ng lugar Lahat dito ng pamilya namin, dito yung hanap buhay. Dahil sa super typhoon, ipatutupad daw ng lokal na pamahalaan ang no-build zone kung saan hindi maaaring magtayo ng bahay malapit sa dagat. Based on yung binigay po ng national government at based on yung binigay na yung mga studies po ng mga international organizations, ay may areas na ho tayo talagang na-determine na gagawin na ho nating no-build zones. Tulad po dito sa Magallanes, ilang areas po ng San Jose. Kasama sa dumalo sa pulong ang urban planner at architect na si June Palafox. Anya sa halip daw na no-build zone, danger zone daw ang dapat itawag sa mga lugar na ito para matakot ang mga tao. Nakipagpulong si Palafox sa mga opisyal ng Tacloban para alamin kung paano makatutulong sa rehabilitasyon ng lungsod. Nakipag-ugnayan na rin daw sa kanya ang bagong talagang rehabilitation czar na si dating Senador Panfilo Lacson para sa kanyang mga suhestyon. Malaki raw ang maitutulong ng adaptive architecture sa Tacloban at iba pang nasalantang lugar. There should no bedrooms below the flood level. Maybe dormer houses one story only. Maybe buildings on stilts, buildings on columns, or a la Noah's Ark. Ayon sa lokal na pamahalaan, isinasaayos na nila ang disenyo ng mga itatayong bahay para matiyak na magiging climate change resilient ang mga ito. Nagpapasalamat din daw sila sa iba't ibang organisasyon na nangakong magbibigay ng bahay, kabilang na ang GMA Kapuso Foundation. Kasama si DSWD Secretary Dinky Soliman, umikot si Interior Secretary Mar Rojas sa 3 bayan sa Northern Palawan para tingnan ang pinsalang idinulot ng bagyong Yolanda. Namahagi sila ng relief goods sa mga residenteng naapektuhan. Ayon kay Rojas, makikipagpulong daw si Pangulong Noynoy Aquino sa susunod na mga araw sa foreign donors para ilatag ang mga kailangang gawin sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Welcome naman kina Rojas at Soliman ang pagtalaga kay Lacson bilang rehabilitation czar. Importante para sa Pangulo na merong nakatutok dito na ito lang ang pinaka-primary responsibility niya. So para hindi ba magkalimutan or things don't fall between the cracks, no? So yan ang premise at sinusuportahan ko itong pag-appoint ni Senator Secretary Lacson. Yung complementation ng aming mga programa. So halimbawa, ang Pantawid Pamilya hindi hihinto, tuloy-tuloy yon. So ilulugar niya ngayon yung Pantawid sa kanyang plano kung paano mabubuhay at uunlad pa. Mula rito sa Leyte, Victoria Tulad, nakatutok, 24 oras.